Alright, itong pag-uusapan natin ngayon, mahalaga to sa bawat isa sa ating mga Pilipino kasi dapat open-minded tayo rito at dapat aware tayo rito mga tol sa mga hamon na patuloy na hinaharap ng ating bansa dito sa West Philippine Sea. No, meron tayong Vice President na nagsabing labag sa saligang batas ang kumiling sa kahit na sino mang bansa. Ako nag-a-agree ako doon, mga tol. Nag-a-agree ako doon. Pero tayo mga tol, ipinagtutulakan palayo ng isang bansa. Tawagin na natin sa pangalang China. Ipinagtutulakan tayo palayo. So tayo bilang isang bansa na hindi naman ganong kalakas, hindi naman ganong kalaki tulad nila, kailangan nating humanap ng mga kakampi na pwede nating hingan ng tulong kung sakasakaling tayo ay binubuli. Diba? So ngayon mga kapatid, yung paglapit natin sa Amerika ay hindi namang nangangahulugang kumikiling na tayo sa kanila. Nagkataon lang mga tol na nandiyan sila at meron tayong Mutual Defense Treaty, diba? Para maprotektahan din yung ating interes dito sa ating ipinaglalabang teritoryo, West Philippine Sea. Dapat alam natin lahat yan ha. At saka hindi lang naman Amerika, mga tol, ang nilalapitan natin. No? Nandyan ang Australia, nandyan ang Japan, at nandyan pa yung ibang mga bansa. Diba? Etong ang nakaraan mga tol, ano bang bansa to? Nakalimutan ko yung pangalan ng bansa pero nagpahayag din. Poland ata yun, Poland. Nagpahayag ng panibagong suporta dito sa Pilipinas mga tol. So mali ba na tayo ay makipag-alyansa doon sa mga bansang yon? Dapat wala tayong kinikilingan ayon nga sa Vice President. Diba? Ang problema nga pinagtutulakan tayo palayo ng China eh. Sa paanong paraan? Sa mismong ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone, wina-water cannon tayo palayo. Pinagtatabuyan yung ating mga mangingisda. So nung gusto nating gawin, kapit tuko pa rin tayo sa kanila. Diba? So ngayon, eto panoorin natin etong report mula rito sa PTV Philippines. Iba't ibang hamon na patuloy na kinakaharap ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin yan. Bilang Pilipino, dapat aware ka dito mga tol. Mula umpisa ng kanyang administrasyon, mahigpit ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi lang dapat si Marcos, no? Hindi lang dapat si Marcos, kundi yung mga magiging presidente pa sa mga susunod na panahon at maging yung mga Pilipino. Diba? Huwag tayong papayag na dagat lang yan. Huwag tayong papayag na merong maririnig tayo is just a piece of waste paper. Naipanalo nga natin yun eh. Diba? Yung iba naman mga tol, isinisising lahat nila sa dating administrasyong Aquino. Na dati, ganun din tayo mga tol. Akala natin, binenta lahat-lahat ni Aquino yan. Kaya nawala sa atin kasi ibinenta niya. Diba, yung administrasyon nga ni Noynoy mga tol, ang nagsampa ng kaso sa dahig. Biruin mo, ibebenta niya tapos bigla siya magsasampa ng kaso sa dahig. Kaya nga tayo meron 2016 arbitral ruling eh. Diba? Kaya nga tayo meron nun eh. Di sana sinabi ng China sa atin, matapos nyong ibenta sa amin yan, magsasampa kayo ng reklamo sa dahig, galokohan yun. Wala naman tayong narinig na ganun sa China eh. Ibig sabihin, hindi ibinenta. Diba? Hindi ibinenta mga tol, sadyang inagaw talaga ng China etong Baho de Masinloc. Kaya naging dahilan kung bakit tayo nagpunta sa Permanent Court of Arbitration. Kaso, yung dumating na yung 2016 na meron na tayong pinanghahawakan, nanalo na tayo, yung presidenteng pagkatapang-tapang na akala nating babawi na ng teritoryo natin, naging close. Naging close mga tol dun sa China. Tuloy natin. At dahil mas napapahalagahan ngayon ang usapin sa ating teritoryo, mas naging mulat ang mga Pilipino sa ating pinaglalaban. Si Patrick De Jesus sa report. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. So ito yung pinaka-first SONA niya, July 2022.
No? Mula sa kanyang unang sona, We did not yield. We continue to protect the sovereignty of the Republic. We continue to defend the territory of the Republic. And we continue to protect and defend the people of the Republic. And hindi man tayo nakikipag-away. Pero wag yung binabangga yung mga mangingisda. Yun kasi ang pinagkakalat mga tol ng mga pro-China. At saka yung mga politiko rito na pro-China. Nakikipag-away daw tayo sa China. Magkaiba kasi mga tol yung nakikipag-away ka sa dinedepensahan mo lang yung sarili mong karapatan. Totoo lang mga tol kung dadali natin sa mas maliit na scale para ma-POV nyo, point of view ninyo, di ba? Meron kang ari-arian mga tol na pinoprotektahan mo. Halimbawa na lang bakuran mo para mas malapit sa West Philippine Sea. Meron kang bakuran. Ito lagi nating ibinibigay na example to Meron kang bakuran, meron kang papeles dyan, may titulo ka. Ha? Ibig sabihin talagang kinikilala ng korte, bakuran mo yan, lupa mo yan. Bigla na lamang may darating, sasabihin, lupa namin yan, minana namin yan sa kalololohan namin. Ayon dito sa libro ng sulat ng lolo ko sa diary niya. Kasi ganun ang ginagawa ng China Wala silang pakialam sa batas mga tol. Ang sinasabi nila, historical claim. O yan, dalhin natin dito sa mas maliit na scale. Meron daw historical claim yung nag-aangkin ng bakuran mo. Ayon daw sa lolo ng lolo niya, lupa daw nila yung kinatitirikan ng bahay mo. Papayag ka? Ayon sa batas, meron kang titulo, nakapangalan sa iyan o nakapangalan sa parents mo, inyo yung lupang yan ay kinikilala ng batas. Tulad sa atin mga tol, diba? Meron tayong 200 nautical miles na hindi natin inimbento Yan ay kinikilala ng international law. Yan ay kinikilala ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang sabi ng China, hindi, meron kaming historical claim dyan. O tanong mga tol, mangyari sa iyo yun. Merong isang taong pupunta, sasabihin niya sa sulat ng lolo niya, kanila daw yung lupa. Pero hindi yun ang sinasabi ng batas. Tanong, makikipag-away ka ba sa kanya? Ipagtatanggol mo ba yung karapatan? Pakikipag-away ba sa kanya yung pagtatanggol mo sa karapatan? Diba? Yan ang hirap kasi dito sa mga pro-China mga tol. Marami silang ginogoyo ng mga Pilipino. Ewan ko, engot na lang ang Pilipinong magpapauto Hindi ba? Huwag niyong kami hinaharang dun sa teritoryo namin. Yun, ipaglalaban talaga namin yan. Actually, hindi pa natin territorial waters yun Yung territorial waters natin 12 nautical miles and hindi pa naman umaabot doon ng China. Usually nasa 50 nautical miles sila. Pinakamalapit nila 39 nautical miles, mga ganun ng layo nila. Pero hindi na natin territorial waters yun. Meaning hindi na doon gumagana yung batas dito sa Pilipinas. Pero meron pa rin tayong karapatan doon sa West Philippine Sea at wala silang karapatan mga tol na tayo ipagtabuyan dyan. naninindigan pa rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Which is dapat nating ipaglaban mga tol. Ibigay mo yan, ibigay mo ng, like they say, you give them an inch, they'll take a mile. So you cannot allow it even the 1 inch. Paulit-ulit ang pang-water cannon, pamabangga at iba pang iligal na panghihimasok ng China sa ating karagatan. Pero ang pamahalaan hindi nagpapatinag. Ang tropang Pilipino tiniyak ang pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas. You're a state party to UNCLOS. You are endangering the relationship for our country. Actually, sampal na nga to sa mukha ng China Pag sinabing you are state party of UNCLOS, kumbaga, pinapaalala na sa inyo. Pinapaalala na sa inyo na kabilang kayo dito sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Kabilang kayo dyan. So, sumunod naman kayo sa batas. You're endangering the relationship of our country. Pero napapansin ko, lagi nagre-radio challenge sa atin, puro babae, no? Leave immediately. Over. Oh, babae ulit. Ang hakbang na ito ay nakaangkla sa international law. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, patuloy ang pag-iit sa 2016 arbitral ruling na kinikilala rin ng maraming bansa. Tama. One of the best
and the greatest impact of the transparency initiative that we have been doing for almost 2 years already. The international community became aware of what's happening and the violation of the Chinese government with regard to our own exclusive economic zone. So these transparency efforts made everybody realize that they need to recognize the 2016 Arbitral Award. It is a historical landmark that could be referred to in the years to come as a statement of support by the international body, the United Nations, recognizing international law. Pero sa palagay ko lang, etong problema natin sa West Philippine Sea, mamanahin pa to ng mga susunod na henerasyon. Mga tol, mamanahin pa to. This will impact into not only the maritime claims of the Philippines, but all other maritime countries around the world. Not unless kung mapapalitan si Xi Jinping at yung papalit sa kanyang leader, hindi igigiit etong South China Sea, mga tol. Pero parang malabo din yun kasi syempre yun ang gusto ng CCP o Chinese Communist Party, tama nga ba? China Communist Party. Ng pamahalaan, sariling paninindigan ng bansa ang usapin sa West Philippine Sea. Kaya isa pa sa nilalabanan ngayon ang mga maling impormasyon. As if we were mere pawns with no strategic agency of our own. In that spirit, I would like to reiterate that the Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, it is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party. Nakakalungkot lang pero maraming Pilipino ako nababasa. Wala daw tayong away dyan. Away daw ng Amerika at ng China yan, naiipit lang tayo. Kita nyo kung gaano katinding lason yung ipinasok nila sa utak ng mga ibang Pilipino. Diba? Wala daw tayong kinalaman dyan, naiipit lang tayo. Wow. Diba? Sariling interest ng bansa yan. Sariling interest natin yan, mga tol. Diba? West Philippine Sea, yun ang ating iginigiit. Diba? Wala tayong pakialam dun sa away ng Amerika at ng China. Away nila yun Pero sa atin, mga tol, ang iginigiit natin, yung problema natin dito sa West Philippine Sea, na kahit alisin mo yung Amerika, mga tol, nandiyan dyan ng China ang humaharas sa atin. Lagi ko nga sinasabi, anong kinalaman ng Amerika, mga tol, kapag yung mga mangingisdang Pinoy natin nangingisda dyan tapos palalayasin sila. Anong kinalaman ng Amerika doon? Diba? Anong kinalaman ng Amerika kapag halimbawa yung BFAR at saka yung Coast Guard natin namimigay ng mga krudo sa mga mangingisda tapos wawater cannon sila ng China? Anong kinalaman ng US doon? Sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Stratbase at isinagawa noong huling linggo ng Hunyo, 73% ng 1,200 na respondents o 7 sa 10 Pinoy ay naniniwalang dapat ituloy ng kasulukuyang administrasyon ang pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 73% agree. 18% cannot say if agree or disagree. So naguguluhan pa yung utak nila, kulang pa sila sa info. Kaya nga tayo nagsasagawa ng ganitong klaseng reaction video sa mga balita Tapos 7% disagree. Eto na mga tol, yung mga pro-China na yan. 7% lang naman sila Tapos 2% doesn't have enough knowledge. Wala silang kaalam-alam dyan May nangyayari bang kaguluhan sa West Philippine Sea? Ayan na. Etong 2% na to nanganganib to mga tol dito sa 7% na yan. Yung administrasyon ang pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil mas napapahalagaan ngayon ang usapin sa ating teritoryo at soberanya. Mayorya ng mga Pilipino ay mas mulat ngayon sa kung ano ang ipinaglalaban. Gusto niyo matapos ang problema rito sa West Philippine Sea? Gusto niyo mawalan ng issue dyan? Boto ninyo pro-China next election. Diba? Yung presidente, mga tol, na magiging tuta ulit ng China, tapos ang issue natin dyan. Para sa Zona 20. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.